Ako si Gemma, 22 years old at nagtatrabaho sa isang branch ng isang sikat na bangko dito sa Caloocan bilang teller. Sa Quezon City ako nakatira at may inuupahang apartment doon. Meron akong boyfriend, si Isaac, at minsan ay dun siya sa apartment ko natutulog. Maliit lang ako, nasa 5 flat ang height ko. Lampas balikat ang itim na buhok ko, matangos ang ilong, mapungay ang mata. Maputi ako at makinis ang balat. Sa pangangatawan naman ay hindi naman ako payat, ngunit hindi naman sexy. Hindi rin ako chubby. Sakto lang na medyo malaman. May itsura naman ako. Gaya ng sinabi ko, meron akong boyfriend. May 3 years na kami, pero hindi tungkol sa kanya ang kwento ko. Oo, may affair ako sa ibang lalaki, bukod sa boyfriend ko. Siya si Kuya Roland. Isa sa mga guard namin sa bangko. Kung tutuusin, malayo talagang magustuhan ko siya. Mas matanda siya sa akin ng halos doble sa edad ko. 22 ako at siya naman ay 43 na. Matangkad si Kuya Roland. Mga nasa 5'8". Sobrang matipuno ang katawan at medyo maitim ang kulay ng balat. Hindi siya gwapo. Hindi tulad ng boyfriend ko. Magkasalungat silang dalawa. Nagumpisa ang lahat dahil sa maaga akong pumapasok. Madalas nauuna pa ako sa kanya, sila ang magbubukas ng bangko. Madalas din niya akong biruin na dapat daw ako na lang magbukas ng bangko, total ako naman ang nauunang dumating. Hanggang sa hiningi niya ang number ko para daw alam ko kung parating na siya. Hindi ko naman binigyan ng mali siya dahil sa trabaho naman yon. Bihira din siyang mag-text. Good morning lang at good night, pero lagi may kasamang Miss Beautiful. Maloko si Kuya Roland. At base sa mga office mate kong lalaki, ay talagang mahilig daw ito sa babae. Hindi naman ako na-bother dahil kahit kailan, hindi naman niya ako binastos. Isang beses, nauna ako sa bangko. Wala pa siya kaya tinext ko siya. Hindi siya nag-reply. Inantay ko siya at maya-maya ay dumating na din siya. Nakamotor siya lagi tuwing pumapasok. Nagpaumanin siya at sinabing nasiraan daw siya at wala daw siyang load pang text. Habang binubuksan niya ang bangko, ay tinanong niya kung pwede daw ba niya akong i-add sa kanyang Facebook para ma-message din niya ako sa messenger pag wala siyang load. Again, mukhang harmless naman so in-accept ko siya. Naging mas madalas ang pag-uusap namin at talagang nakapalagay ang loob ko si Kuya Roland. Medyo pilyo ang ilan sa mga messages niya, pero hindi naman niya ako binabastos. Hindi din nawawala ang tawag niya sa akin na ma'am. Minsan, isang gabing malakas ang ulan. Hindi ako makatulog dahil ang lakas ng hampas ng hangin sa bintana ko. May bagyo kasi noon. Nag-check ako ng messenger at nakita kong online pa si Kuya Roland. Chinat ko siya. Uy, ma'am, magandang gabi po. Bakit gising pa kayo? Hindi kasi ako makatulog. Ang lamig. Ganun po ba? Sayang naman, ma'am. Anong sayang? Kung andyan ako, ma'am, paiinitin kita. Haha. Natawa din ako. Paano mo naman ako paiinitin, kuya? Sisilaban mo ako? Ganito, ma'am. At nag-send siya ng picture. Tinitigan ko ang picture na ipinadala niya at aminin ko na parang bigla akong nag-init. Nang makita ko ang namumutok ng mga muscles. Hindi ako agad nakareply. Ma'am, andyan ka pa? Macho mo pala kuya Di halata ang edad mo? Madalas kang mag-gym? Yes ma'am, kailangan Bakit kailangan? Sa trabaho? Hindi ma'am, kailangan para sa mga chicks. Haha. Marami pa kaming napag-usapan hanggang sa inaantok na ako at nakatulog na. Nang mga sumunod na araw madalas na nagsesend si Kuya Roland sa akin ng mga topless pics niya. Kasabay ng good morning at good night. At ewan ko ba, pero may kung anong parang nabubulabog sa loob ko. Sa tuwing tinitingnan ko ang namumutok na dibdib niya at matigas na abs. Naging mas pilyo pa din sa pagpapalitan namin ng chat. Minsan nga ibiniro niya ako na ako naman daw ang mag-send. Nag-isip akong mabuti. Harmless naman siguro. Nag-send ako ng maayos na pic. Naka-spaghetti strap akong itim at lutang ang kaputian ko.
Medyo sumisilip din ang cleavage ko, pero saddle lang naman. Wow! Ang puti, parang labanos. Pero hindi na naulit pa ang pagsasend ko ng picture. Nag-alangan din ako. At natakot din kasi ako na may makaalam na iba. Isang gabi, Biyernes yon, medyo na late akong mag-out dahil may tinapos akong report. Si Kuya Roland na lang ang andon at nauna nang umuwi ang kasama niya. Birthday daw kasi ng anak niya. Walang tigil ang ulan nung araw na yon at mukhang mas lumakas pa nung gumabi na. Matapos maisara ang bangko ay sabay na kaming umuwi ni Kuya Roland. Nag-volunteer siyang isakay ako sa motor niya pero tumanggi ako. Mahirap sumakay ngayon, ma'am. Wala kang masasakyan. Pangungumbinsi niya. May point naman siya. Sa huli, pumayag na din ako. May extra siyang kapote at helmet at umangkas ako sa likod niya. Tila naman lumakas pa ang ulan. At kahit nakakapote ay ramdam kong parang basa na rin ang damit ko sa loob. Ihatid sana ako ni Kuya Roland, kaso baha na ang mga kalsada at wala nang madaanan. Iminungkahin niyang doon na lang muna ako sa apartment niya magpalipas ng gabi. Nag-isip akong mabuti. Wala na din naman akong choice eh. Unless gusto kong magpalipas ng gabi sa madilim na kalsada. Kaya sumama na lang ako sa bahay niya. May kung ano sa isip ko ang nagsasabi na pwedeng may mangyari nung gabing yon. Pero parang tila ikinatuwa ko pa ang naisip na yon. Huminto muna kami sa Jollibee at nag-volunteer akong bumili ng dinner namin. Pina-take out na lang namin. Narating naman namin ang bahay ni Kuya Roland. Hindi naman malaki yon. Sakto lang. 2 ang kwarto dahil may cashier siyang isang garden na panggabi naman ang pasok. Nang mahubad namin ang kapote ay basang-basa ang mga damit namin sa loob. Pinahiram niya ako ng isang maluwang at mahabang t-shirt. Isinuot ko yon sa loob ng kwarto. Iniisip ko kung huhubarin ko din ang palda ko. Basta na kasi yun at mahaba naman ang t-shirt, kaya naisip kong tanggalin na lang. Kaya maliit na saplot na lang na panloob ang natira sa akin at ang mahabang t-shirt. Napangiti naman ako. Pakiramdam ko ay ang sexy-sexy ko. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita kong parang nabigla si Kuya Roland nang makita niya ako. Napalunok siya at tapos ay nag-iwas ng tingin. Kumain kami ng hapunan tapos ay naupo sa sala at nanood muna ng TV. Magkatabi kami. Nakasuot siya ng puting sando na bakat ang katawan niya at isang manipis na boxer shorts. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang kanyang harapan. Nakaramdam ako ng init. Habang nanonood kami ng TV, ay nahuhuli kong panay ang sulyap ni Kuya Roland sa mga hita ko. Kuya, kanina ka patingin ng tingin sa legs ko haha. Pasensya na ma'am, ang puti kasi at ang kinis. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan ma'am. So, ano? Titingnan mo na lang ba? Huli na para bawiin ko ang nasabi ko. Tumingin sa akin si Kuya Roland. Nagtitigan kami. Unti-unti siyang lumapit sa akin na hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko. Hanggang sa magkadikit na kami sa sofa. Naramdaman ko ang magaspang niyang kamay sa ibabaw ng hita ko. Ipinatong niya lang dun yon at hindi gumalaw. Marahil ay pinakikiramdaman niya ako. Nang makita niyang walang pagtutol sa mukha ko, ay naramdaman kong hinahaplos-haplos niya ang hita ko. Unti-unting naglapat ang aming mukha at nagdikit ang aming mga labi. Naghalikan kami. Kasabay nun ang paglalakbay ng mga kamay niya at naglalanding kung saan-saan. Hanggang sa dumako yun doon. Nabasa pala ng ulan ang buong katawan mo ma'am, hanggang doon. Malawak ang pagkakangiti niya. Ikaw kasi kuya Sambit ko. Saan mo gusto ma'am? Sa kwarto o dito sa sala? Ikaw ba kuya? Kung saan mo ako balak painitin? Nagulat ako nang buhatin niya ako. Siyempre ma'am, yung mga kasing ganda mo, dapat ibinababa sa kama. Bukas na lang tayo dito sa sofa, hehe. At pumasok na kami sa kwarto niya. Maingat niya akong inilapag sa kama. Tapos ay hinubad niya ang sando niya. Sa kanya ay sinunod na tinanggal ang t-shirt niyang suot-suot ko. At nang matanggal niya yon, ay tuwang-tuwa siya sa tumambad sa kanya na para bang nanalo siya ng loto.
Wow, ma'am. Jackpot talaga ako sa'yo. Ang puti na, ang kinis pa. At super lalaki pa. Lumapit siya sa akin at sa kanya ako hinawakan. Talagang bumigay na ako ng husto. Hindi na din ako nakapagpigil pa dahil nandoon naman na kami. Swerte ng boyfriend mo, ma'am. Papuri niya sa akin. Sa totoo lang, simula nang makuha ng boyfriend ko ang recent project niya, ay bibihira na niya akong dalawin. Madalang na rin niyang mapunan ang pangangailangan ko bilang babae. Palibhasa ganun din noon. Mas priority niya ang mga projects niya kaysa sa akin. Hindi ko na nga matandaan kung kailan kami huling nag-date. Halos wala na yata. Habang lumalakas ang ulan, ay painit naman ng painit ang tagpo sa pagitan namin ni Kuya Roland. Masasabi kong eksperto siya sa pagpapasaya ng katulad kong kulang na kulang sa atensyon ng kasintahan. Mabilis niyang nahanap ang kiliti ko. Naisip ko tuloy na ang larong ito ang nagiging libangan niya kapag wala siya sa trabaho. Nasa probinsya ang pamilya niya. Nangungupahan lang siya sa isang maliit na bahay na 2 ang kwarto. Bali may kasama siya doon, isang gwardiya din at panggabi ito. Kaya solo namin ang bahay. Mag-ingay man ako ay walang makakarinig. At isa pa, sobrang lakas ng ulan. Ang malakas na hangin lang at ang buhos ng ulan ang maririnig sa buong paligid at ang paminsang-minsang pagsigaw ko kapag nararating ko ang rurok. Sa magdamag na pagsasalo namin ni Kuya Roland sa kanyang kama, ay umabot ng 4 na round ito. Ganoon katindi ang stamina niya pagdating sa pagpapasaya. Kinabukasan paggising ko, ay wala na sa tabi ko si Kuya Roland. Dahan-dahan akong bumangon at tila nananakit pa ang aking katawan sa nagdaang pangyayari kagabi. Lumabas ako ng kwarto at dahil maliit lang ang bahay na kanilang inuupahan, ay nakita ko agad siya sa may kusina. Nagpiprito ng itlog at hotdog para sa agahan. Namoy ko rin ang masarap na aroma ng kape na bagong timpla. Oh, gising ka na pala, ma'am. Maupo ka na dyan at mag-almusal muna tayo bago kita ihatid pa uwi sa bahay mo. At dahil pinatikim mo ako ng masarap na hapunan kagabi, ay patitikimin naman kita ng masarap na agahan ngayon. Sabay kindat habang inilalapag ang niluto niyang sinangag na kanin, 4 na hotdog at 2 itlog. Hindi naman talaga ako kumakain ng agahan bago pumasok sa trabaho. Kape lang talaga ang nagpapasaya sa akin sa umaga. Pero hindi ko alam kung dahil sa pagod ko kagabi sa ginawa namin o talaga lang masarap magluto ni Kuya para matakam ako ng husto. Napangiti ako nang maalala ko kung paano pinatirik ni Kuya ang mga mata ko kagabi. Magana akong kumain dahil naubos ko ang hinain niya para sa akin. Tumayo ako at nagpasalamat sa kanya. Nagpaalam akong mag-shower muna bago niya ako ihatid pero maagap niya akong hinawakan sa kamay. Ma'am, baka naman pwedeng umisa muna bago kita ihatid sa inyo. Sige na, ma'am. Tila pagsusumamo nito, natawa naman ako sa inasal niya. Sige kuya, mabuti pa ay sumabay ka na sa akin sa banyo at nang makatipid tayo sa oras. Baka kasi malit pa tayo sa trabaho eh. Dahil sa narinig ay parang batang napasuntok pa sa taas. Nakala mo, nanalo sa tinatay ang tupada. Sa kanya ako biglang binuhat na parang bulto ng bigas at isinampay sa balikat niya. At mabilis na tumungo sa banyo. At nang makapasok na kami sa banyo ay hindi na niya isinara ang pinto. Dahil dadalawa lang naman kami. Dahan-dahan niya akong ibinaba. Nang biglang sumeryoso ang mukha nito. Napakaganda mo, ma'am. Walang lalaking hindi mabibighani sa'yo. Habang sinisimulan niyang tanggalin ang mga saplot ko sa katawan, napapikit ako nang magsimulang uminit ang aking pakiramdam. Lalo na, nang panakaw niya akong dampian ng halik sa may punong tenga. Kuya Roland, sambit ko sa pangalan niya. Nang lunurin niya ako sa walang pangalang kaligayahang ipinapamalas niya sa sandaling ito. Wala akong nasa isip kung hindi ang maulit ang naganap sa amin kagabi at nangyari nga ang aking inaasahan. Kinuha niya ako at muling idinala sa sukdulan, hindi lang 1 beses, kung hindi 2, at papangatlo pa sana siya nang biglang sumagi sa isip ko na may trabaho pa pala kaming naghihintay sa bangko. Kuya, tama na at baka mahuli tayo.
Ikaw pa naman ang humahawak ng susi ng bangko. Alam ni Kuya na masasabon siya ng management kapag na-late siya sa pagbubukas ng bangko. Kaya dali-dali niyang tinapos ang paliligo at ganoon din ako. Mabilis ang mga kilos namin. Kahit malaki ang katawan ni Kuya Roland at punong-puno ng muscle, ay maganito kung kumilos. Idadaan muna kita ma'am sa bahay mo para makapagbihis ka bago pumasok sa bangko, sabi nito nang umandar ng kanyang service na motorsiklo. Sige kuya, at wala na kaming kuibuan habang daan hanggang sa makarating kami sa bahay ko. Pagkaibis ko ay nagpaalam na rin itong tutuloy na sa pinapasukan namin. Nang may maalala ko, saglit lang kuya, sabi ko, at lumingon naman siya na nagtatanong ang mga mata na kambang isusuot ang helmet na hawak. Wala sanang makakaalam sa nangyari sa atin. Pakiusap ko at tumango siya sa katuluyang isinuot ang helmet saka pinahururot ang kanyang motorsiklo. Napabuntong hininga ko nang mawala na siya sa paningin ko. Hindi ko lubos maisip na papatol ako sa lalaking hindi hamak na matanda sa akin at wala pang itsura, maliban sa mamasal na katawan. Pero sa totoo lang, napatunayan ko sa aking sarili na wala sa panlabas na anyo ang makakapagpadala sa iyo sa walang kahulilip na saya. Nasa lakiyatan ng kargada at sa galing ng performance sa kama ang magdadala. Napakagatlabi ako nang maalala ang nangyari sa amin kagabi at kaninang umaga sa banyo. Muli kong naramdaman ang pag-iinit ng katawan ko. Kung ikukumpara sa boyfriend ko, ay walang-wala ito sa ginawa ni Kuya Roland. Kapag nagsisiping kami ng boyfriend ko, isang round pa lang, nahuhusto na ako. Samantalang kay Kuya Roland, sa isang round ay nasubukan kong makarating sa rurok ng 3 beses. Dahil sa kakaisip sa nangyari sa amin, ay lalo ako nag-init. Kaya dali-dali akong pumasok sa bahay at bago nagbihis ng aking uniform, ay sinubukan ko munang pasayahin ang sarili ko. At hindi ako nabigo. Muli kong nalasap ang langit sa tulong ng aking mga daliri. Pagkatapos nun, ay dali-dali akong nagbihis at masiglang pumasok na sa trabaho. Good morning, Ma'am Beautiful, bati ni Kuya Roland nang dumating ako sa bangko. Tulad ng nakagawian niya sa araw-araw na pagpasok sa opisina ay bumabati ito. Pero sa pagkakataong ito ay may kasama ng kindat na hindi ko na lang pinagtutuunan ng pansin. Wala din namang nakakahalata na may nangyari sa amin ng gabing yon na malakas ang ulan. Normal lang ang mga kilos namin na para bang walang nangyari. Hindi ko alam kung naiisip pa ba ni Kuya Roland ang mga maiinit na eksena namin. Pero ako, hindi na nawaglit sa isipan ko ang bawat detalye kung paano niya ako dalhin sa langit. Tuloy natuto akong pasayahin ang sarili ko kapag inaapuntahan ako ng tawag ng pangangailangan. Gusto kong maulit ang mga pangyayaring iyon, pero hindi ko alam kung paano ako lalapit kay Kuya Guard na punong-puno ng muscle. Gayong ako mismo ang nagsabi sa kanya na hindi na dapat maulit ang nangyaring iyon dahil nadala lang ako sa sitwasyon. Isang araw, dahil hindi na ako nakukontento sa pagtatrabaho ng mga daliri ko, ay lakas loob akong pumunta sa bahay na inuupahan ni Kuya. Nang makarating ako sa may pinto, ay nagdalawang isip pa ako. Kung kakatok pa ba ako o uuwi na lang? Anong sasabihin ko kapag nakita niya ako sa may pinto ng bahay niya? Pero sa bandang huli, ay nanaig ang kasabikan kong muli siyang makaniig. Sa pangalawang beses kong pagkatok ay bumukas ang pinto. Isang may katangkarang lalaki na medyo mas may itsura kaysa kay Kuya Roland. Nagulat man ako sa hindi inaasahang ibang tao sa bahay niya, ay ngumiti ako. Hi! Andyan ba si Kuya Roland? Tanong ko sa lalaki na medyo nag-aalangan. Sino sila? Balik na tanong niya sa akin. Kasama niya ako sa opisina. Sagot ko habang medyo nahihiyang nakatingin sa kanya. Pasok ka at tatawagin ko siya. Sa kaniluwangan ang pagkakabukas ng pinto para makapasok ako ng tuluyan sa loob. Pare, may bisita ka. Sabi nito habang kinatok ng 2 beses ang kwarto ni Kuya Guard. Narinig ko pa ang tila pagrereklamo nito pero hindi malinaw ang sa akin kung ano ang sinabi niya. Paglabas niya ng kanyang silid ay nakatapis lang siya ng tuwalya
at hindi nakaligtas sa paningin ko ang bahagya niyang pagkagulat. "Ma'am, napasyal ka? May problema ba?" Tanong nito, hindi man lang alintanang halos hubad niya ng katawan. Napapalunok ako sa sarili kong laway habang hindi ko maiwasang titigan ang mga muscle na yon na ilang beses kumulong sa aking katawan. Nabaling ang paningin ko nang may biglang lumabas na isang sa tingin ko ay isang teenager na babae sa kwartong pinanggalingan na nakatapis lamang ng tuwalya at lumapit sa lalaking nagbukas ng pintuan sa akin kanina. Hindi pa man bumubuka ang bunganga ko para magtanong kung sino yon, ay inunahan na niya ako. Si Girlie yun. Wala lang yon. Inuupahan namin siya para pasayahin ang araw namin kapag nalulungkot kami. Ako? Ano naman ako sa'yo? Isa din ba ako sa mga babaeng nagpapasaya sa'yo? Medyo paangil kong tanong. Inakbayan niya ako patungo sa kanyang silid. At nang makapasok na kami, ay inilak niya ang pinto saka siniil ng halik ang labi ko. "Siyempre iba ka, ma'am. Special ka sa akin. Kung gusto mo, ma'am, i-break mo na yung boyfriend mo. At sa akin ka na sumama. Paliligayahin kita." Habang isa-isang tinatanggal ang mga kalasag ko sa katawan, mabilis na tumaas ang aking temperatura. Sa sobrang antisipasyon sa sinisimulan ni Kuya Roland, napapasinghap ako sa bawat dantay ng palad niya sa balat ko. Lalo na pag nagtatagal ang kamay niya sa sensitibong lugar na yon. Hindi ko mapigil ang pagtaas ng balahibo ko, dulot ng mapaglarong makasalanang kamay niya. Ilang sandali pa ay tinutugon ko na ang bawat galaw niya. Masyadong agresibo si Kuya Roland sa pagkakataong ito. Siguro ay dahil naabala ko ang kaninay masayang eksena nila ng babaeng kalalabas lang ng kanyang silid. Pinipigil kong mapadaing ng malakas, baka marinig kami ng mga taong kasama namin dito ngayon. At kahit na alam kong ginagawa nila ang ginagawa namin, ay medyo nahihiya pa rin ako na marinig nilang aking ungol. At tulad ng inaasahan ko, hindi ako binigo ni Kuya Roland sa minimithi ko. Muli niya akong dinala sa tugatog ng kaluwalhatian at hindi kami lumabas sa silid na yon. Hanggang sa maramdaman naming kapwa ang pagkalam ng aming sikmura. Nauna siyang tumayo at pinulot ang nagkalat naming damit sa lapag. Saka iniabot ang sa akin. Paglabas namin ng kwarto, ay inabutan naming nag-iisa na lang ang gwapong kasama ni Kuya sa bahay at kasalukuyang kumakain ng tanghalian. Nang makita niya kami, ay agad ditong tumayo at sumenyas na maupo na kami at sumalo sa kanya ng tanghalian. "Pare, si Ma'am Gemma, teller siya sa bangkong binabantayan ko." Pagpapakilala sa akin ni Kuya Roland sa kasama. "Ma'am, si Mario. Tulad ko ay gwardiya din siya pero sa ibang company siya nagtatrabaho." Pagpapakilala ni Kuya Roland sa amin sa isa't isa. Iniabot ni Mario ang palad niya at para makipagkamay at tinanggap ko naman, hindi niya agad binitiwan ang kamay ko at marahan pang pinisil yon. Hindi ko alam kung nakita yun ni Kuya Roland dahil tumikim siya at nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Mario. Sakalang binitiwan ni Mario ang kamay ko. Nalaman kong hindi nagkakalayo ang edad namin. 25 siya at 22 naman ako. Wala din daw siyang asawa. Certified na single daw, sabi niya sa katumingin kay Kuya Mario nang makahulugan. Hindi ko na lang yung pinansin at nagpatuloy na lang kami sa pagkain. Natapos ang tanghalian na hindi kami nag-iimikan. Siguro na-offense si Kuya Roland sa sinabi ni Mario na certified single siya, sa kanya tinapunan ng tingin ang katabi. Pagkatapos ng nakakabinging katahimikan at dahil tapos na rin kami kumain, ay muli kaming pumasok ni Kuya Roland at ginugol namin ang maghapon sa pagpapakasaya. Siguro dahil hindi na mabilang kung ilang beses kaming nagmahalan, ay malamang sa malamang, makakabuo na kami ng basketball team sa dami ng putok na kanyang pinakawalan at walang mintis kung sinalo lahat. Magagabi na nang mapagpasyahan kong umuwi na. Ayokong matulog dito sa bahay ni Kuya Roland. Baka hindi ako makapasok kinabukasan dahil walang kapaguran si Kuya Roland. Lagi itong hyper. Ihilang yata at pagkain ang nagiging pahinga namin. Nararamdaman ko na rin ang pangahapdi ng bahagi kong yon. Mag-isa na akong lumabas sa kwartong yon. Nang makabihis ako, sinabihan ko na lang si Kuya Roland na wag na siyang mag-abalang ihatid ako sa labas dahil kaya ko naman.
Mag-ingat ka sa pag-uwi, ma'am. Narinig ko pang pahabol niya bago ako makarating sa pinto, palabas ng kanilang bahay. Nakasalubong ko naman si Mario at sa tingin ko ay katatapos lang nitong maligo dahil tumutulo pa ang basa niyang buhok sa kanyang balikat. At nakatapis lang ito ng maliit na tuwalya. Siguro ay naghahanda na itong pumasok dahil panggabi nga ang kanyang trabaho. Uuwi ka na? Bati nito na nakangiti ng makahulugan. Nahuli niya kasi ako na nakatingin sa harapan niya. Baka mapasukan ng insekto ang bunganga mo. Maganda bang tanawing napagmamasdan mo? Biro pa niya nang hindi maalis-alis ang tingin ko doon. Naglalaro kasi sa utak ko na parang mas malaki ang kanyang dinadala kaysa kay Kuya Roland. Biglang gumana tuloy ang marumi kong imahinasyon. Nagulat na lang ako nang bigla niyang hinawakan ang baba ko at dinampian ng mabilis na halik. At sa sobrang gulat ko ay napahawak ako sa bewang niya at hindi ko sinasadyang nahawi ko ang maliit na saplot na yon na tumatabing sa kanyang ipinagmamalaki. Napatakip ako sa bibig ko nang mapagmasdan ko yung bagay na yon. Hindi ako nagkamali. Para siyang nanghiram ng pag-aari ng isang mola, lalo na't buhay na buhay yan. Diyos ko Lord, nagkakasya pa kaya yun sa mga pinapasukan niya? Bibi kong tanong sa aking sarili. Nang makabawi siya sa pagkabigla, ay mabilis na dinampot ang tuwalyang nalaglag sa sahig. At hindi magkanda tuto sa pagtatakip sa bumulagan niyang pag-aari. Hindi ko mapigilang mapangiti sa aking nakita. Hanggang sa makauwi na ako ng bahay, ay nakapagkit sa isipan ko ang bagay na yon na sumobra sa laki at haba.